Tara, samahan niyo akong maglakbay pupunta sa tahanan ni Kuya Ronald Miranda. Let's go! Naglakbay ako. Umalis ako ng madaling araw patungo sa bayan ng Nueva Ecija, kung saan naroon ang tahanan ni Kuya Ronald Miranda. Hinanap at sinubukan ko na siyang kontakin para siya ay matagpuan. Tara, saan yung bahay niya? Ito po, sir. Saan natin? Ito. Okay. Ito po yung bahay ni Kuya Miranda, ni Kuya Ronald. Yan. Pasukin natin, Kuya. Sige po. Simple lang yung bahay niya. Ito, sir. Yan. Ito yung bahay niya. Yan, oo nga, yung mga dingding niya sira-sira na rin. Dito siya natutulog. So ayun, reveal lang natin yung bahay ni Kuya Ronald. Kaya yung asawa niya nandito din. Huwag komportable siya. Kasi kung mapapansin niyo, tabingin talaga yung bahay niya, matutumba na. Gupok-gupok. Ayun, nakatulad nitong poste. Tabingin na itong poste. Bahay kubo na to na tinuturing na bahay ni Kuya Ronald at ng kanyang pamilya. So, Kuya, ano po bang ayun, poste na yan, nakita ko, tabingin na to. Wala na, sir, gupok na kasi, sir, yung haligay. Madam, gupok na, kaya kailangan palitan na yung haligay. Yung haligi nyo, talagang inanay na, bulok na talaga. Kahit yun, bulok na rin, oh. Pati man doon sa loob, nakita ko naman na talagang na siya. So Kuya, ayan na po ba yung na-estimate mo na na mga kailangang materials natin dyan? Ito, sir, mga kukulamber sa pangtaas, saka yung haligay. Kasi yung bubong niya, butas-butas na rin no? Oh, sir. Talagang tumutulo na rin yung Tinabihan na lang ng mga kuhan. So ayun, nailista nga ni Kuya Felix yung mga kakailanganin ng bahay ni Kuya Ronald. Tanong ko sa'yo, Kuya, saan mo nakilala si Ate Ren? Sa Facebook. Sa Facebook, nakita mo lang din? Parang Scroll lang din. Nag-scroll ka, tapos nakita mo si Ate Ren. Doon tapos kinausap ka niya. Tapos kinuwento mo lang yung buhay mo. Follow ko sa inyo. Ito po yung buhay ko sa kanya. Tapos napili ka niya. Napakaswerte mo naman. Marami rin siyang natulungan, pero swerte ka pa rin sa napili niya na matulungan. Diba? Napakagaling ng direksyon ng Panginoon para lang matulungan ka. Ginawa si Ate Rem na tulay para matulungan ka. At matapos kong makausap si Kuya Ronald, nagtungo na kami sa hardware kung saan bibili na kami ng mga materyales na kailangan sa kanyang bahay. At matapos kong bayaran ng mga materyales na aming kailangan, lumipat kami sa kabilang hardware dahil walang kahoy doon sa isang hardware. At dito bumili kami ng mga kahoy, ng mga coco lumber na gagamitin sa kanyang bahay. Yung bahay ni Kuya Ronald, ito. So, mapapansin nyo, tabingin na yung bahay ni Kuya Ronald. Yan, sinisimulan ng baklasin nila ako, ng mga kamag-anak niya, tito niya. So, masasabi ko na hirap talaga sila sa buhay. Kaya, isa sila sa napili ni Ate Rem kapatid na tulungan para renovate yung bahay nila. So, ito. Mapapansin nyo, tabingin na to. Konting hangin or bagyo na lang na medyo malakas-lakas. Napakadelikado na kapag natutulog sila, halimbawa, tapos biglang nabuwal. May anak siya, 3, buntis yung asawa niya. So, ayan, susubukan natin nga renovate yung bahay ni Ronald Miranda. Sa tulong niya ni Ate Rem kapatid, tsaka ng mga nag-sponsor sa kanya, para matulungan at matuloy yung pag-renovate ng bahay ni Kuya Ronald. At sa mga sandaling ito ay dumating na nga ang mga materyales na inaantay namin
upang masimulan na ang pag-renovate ng bahay ni Kuya Ronald. Yan, dumating na rin ang isang truck, buhangin, simento, yero at ang hardiplex sa pandingding na gagamitin sa kanyang bahay. At hindi na rin nagaksaya ng oras ang kanyang mga tiyuhin, mga kamag-anak na nagtulong-tulong upang mabaklas ang kanyang bahay at masimulan na rin ito. Sabi sa akin ni Kuya Ronald, maliit lang daw ang pangarap niya, yung magkaroon siya ng sariling bahay. Walang imposible kapag ang pangarap mo ay gusto mong matupad. Dumalangin ka sa Diyos at manalig dahil ang lahat ng iyong panalangin sigurado kanyang didinggin. At matapos nga mabaklas na ang bahay ni Kuya Ronald, itinayo na ang bagong bahay niya. Ang mapapansin nyo na dingdingan na rin at meron ng bubong. At sabay na rin ginawa ang flooring o ang sahig ng kanilang bahay. Siguradong makakatulog na ang kanyang mga anak, komportable na ito. Wala na mga butas sa bubong dahil bago na at pinalitan natin ng mga yerong magaganda. At sa mga sandaling ito, nag-message ang isang sponsor natin na magpadala ng pang-grocery sa asawa ni Kuya Ronald. Mula sa pagpapaayos ng bahay ni Ate Rina, meron din tayong bibigay na pang-grocery mula sa sponsor natin na si Kuya J. Pak. Saludo ako sa iyo, Kuya Jay. Ito na yung 5,000 na pang-grocery ng kanyang pamilya. May pa kasi ang anak ni Ate Rina. 1, 2, 3, 4, 5. Salamat po, Kuya Jay Pak, sa pag-sponsor niyo sa kila Ate Rina. At habang ginagawa ang bahay ni Kuya Ronald at ni Ate Rina, nagpasya kami na mag-grocery muna. At ito na nga bakas sa kanyang muka na siya ay tuwang-tuwa. Kaya naman pumasok na kami. Pinili niya mga pangangailangan sa kanilang bahay, lalo na sa kanyang mga anak. Bumili siya ng mga gatas, diaper, mga dilata, noodles, biskwit, pang araw-araw na kanilang pagkain ng mga anak. At syempre, hindi namin makakalimutan, bumili rin siya ng isang sakong bigas. Sobrang saya niya nung malaman na mayroong magpapadala ng sponsor para pang grocery niya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Rina Madrid. Dito po ang asawa ko, si Ronald Miranda. Ang trabaho niya po ay magsasaka. Pag wala pong sinasaka, nag-extra po siyang nagdi-deliver ng tubig. Nakikisama po siyang naghuhuli ng daga para meron kaming maulam o kaya yung palaka, ganun po sa bukid. Sinuhuli nila po para meron kaming kainin. Minsan kinakapos po pero kinakaya naman po namin. Na kahit ganito po yung buhay namin, masaya pa rin, nahiraraos naman po araw-araw. Kahit na tapos po pagdating po ng anihan, gapasan, nakikigapas po yung asawa ko. Ako naman po nakikipulot ng palay hanggang sa maipon po ng maipon yung pupulutin naming palay. Yung ginagawa naman po namin sa napupulot naming palay, ginagawa po naming bigas. Kumbaga po, pinapakono po para po meron kaming kainin na imbak na bigas po para meron kaming magamit sa araw-araw na kakainin. At pag tapos na po ang anihan, taniman naman po, nakikitanim po yung asawa ko, nakikibunot po ng palay. Tapos po, yun nga po, bahay namin, kapag natutulog po kami ng gabi, naiisip ko na yung mga anak ko kasi yung bahay namin butas-butas, ganun, nakatagilid na pag umuulan po tumutulog po sa yero. Yung higaan po namin nababasa, kaya ang ginagawa namin, tinutupi namin yung kalahati para lang po may matulugan yung mga anak namin para makomportable po yung pagtulog nila na di bali di kami makatulog lang ho yung mga anak namin. At kaya po namin nakilala sa Ate Rem kapatid dahil po merong isang taong nagmagandang loob na nagsabi sa amin na ikwento namin ang aming kwentong kapatid sa page ni Ate Rem sa Kwentong Kapatid. At doon nga po naikwento namin ang aming buhay kay Ate Rem kapatid at isa po kami sa maswerteng nabiyayaan ng tulong ni Ate Rem kapatid. Sobrang laking tulong po na naayos yung bahay namin kasi
meron na ho kaming matutulugan ng maayos, hindi na ho matutuluan yung mga anak ko. At maraming salamat po kay Ate Rem, kapatid, at kay Kuya J-Pac na nag-sponsor po. Maraming salamat po sa inyo. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po maayos yung bahay namin. At maraming salamat po ulit Kuya Jay sa binigay niyo pong pang-grocery. Malaking tulong po talaga sa amin to. Maraming salamat po sa inyo. Kaya mga kapatid, i-follow nyo na, i-like and share ang page ni Ate Rem, kapatid. Baka sakaling kayo naman ang sumunod na mapiling matulungan ni Ate Rem, kapatid. At ito ang kanyang Facebook page. At ito din ang kanyang YouTube channel. At ano pang hinihintay nyo mga kapatid? Please follow, like, and share na. Baka sakaling kayo na ang susunod na mapili ni Ate Rem, kapatid. Maraming salamat po Ate Rem, kapatid. At syempre, pinapasalamatan ko po si Kuya Dudes Dudes sa pag-sponsor para po mapagawa ang aming video. Maraming salamat po. At syempre, lubos ko pong pinapasalamatan ang lahat po ng nag-sponsor. Si Ate Rem, kapatid, Kuya J-Pac, at si Sir Dudes Dudes. Maraming salamat po sa tulong nyo para po may gumawa ang aming bahay. Maraming salamat po at God bless po.